Magandang umaga sa lahat. Naway meron kayong naintindihan sa mga tinalakay na nakaraang kabanata. Ngayon naman ay dadako tayo sa kabanata 60. So, ang pamagat na kabanata 60 ay mismong si Jose Rizal ang nagdesisyon ng pabalat. Naway makinig kayo sa ating kwento ngayong umaga. Hindi na bilanggo si Kapitan Tiago at mas pinili niyang kumampi sa mga Espanyol kaysa sa kapwa Pilipino. Natuwa pa siya sa balitang maparusahan si Ibarra. Sa halip na siya ay malungkot, ngunit ano ang kanyang ginawa? Nagdao siya ng mariyang handaan para sa mga piling panauhin kung saan pinag-usapan ang kapalaran ni Crisostomo Ibarra kung siya ba ay bibitayin o ipapatapon. Sa pag-uusap ng mga bisita, lumabas na kulang ebidensya laban kay Ibarra at maaaring may balak na idawit siya. Pagkatapos noon, nabunyag din ni Maria Clara ang nagbigay ng sulat si Ibarra sa mga otoridad, dahilan upang lalo itong mapahamak. Dahil dito, labis siyang nagsisi at nagdurusa sa kalooban. So, sa huli class, nakatakas si Ibarra sa tulong ni Elias at lihim na nakipagkita kay Maria Clara. So, nakipagkita si Crisostomo Ibarra kay Maria Clara na patago. Ipinahayag nila ang kanilang pagmamahalad, ngunit isiniwalat ni Maria Clara ang kanyang mabigat na lihim tungkol sa kanyang tunay na pagkatao at pamilya. Pero sa kabila ng kanilang pag-ibig, pinili niyang manatili sa kanyang kapalaran at pinaalis si Ibarra upang iligtas ito. Kaya ang ginawa ni Maria Clara class ay kahit na minamahal niya si Crisostomo Ibarra, pero pinili niyang manatili sa kanyang kapalaran na ikakasal ito kay Linares at ipaalis si Ibarra para ito ay mailigtas sa kapahamakan. So, kahit anong bilis ng bangka class, sila ay inabutan ng mga gwardya. Pero ano ang ginawa ni Elias upang mailigtas si Ibarra? Nagkusang tumalon si Elias class sa tubig at siya ang pinagtuunan ng pansin ng mga gwardya sibil na habulin. Dahil dito, nakalayo si Ibarra at naligtas. Habang sila ay naglalakbay bago ang habulan, sila pala ay nag-usap si Elias at si Ibarra tungkol sa kalagayan ng kanilang bayan. Inalok ni Crisostomo Ibarra si Elias na sumama sa kanya upang magsimula ng bagong buhay. Ngunit, ano ang sinabi ni Elias? Siya ay tumanggi sa gusto ni Crisostomo Ibarra. Ngayon class, ano kaya ang aral na makukuha natin sa Kabanata 60? Ang unang aral na makukuha natin sa Kabanata 60 class ay dapat paaralin ang katarungan at huwag abusuhin ang kapangyarihan. Pangalawa, mag-ingat sa mga desisyon dahil maaaring makasakit ito sa iba at sa sarili. Kaya class, kinakailangan kayo magdesisyon dapat na iniisip ninyo at huwag magpadalos-dalos. Pangatlo, may mga pagkakataon na kailangan isakripisyo ang sariling damdamin para sa mas makakabuti. Okay class, magandang umaga sa ating lahat. Uli kaya magandang araw. So, dumako naman tayo sa kadugtong ng kabanata natin o huling kabanata. At dito rin natin matatalakay ang epilogo. So, sa kabanatang ito class, nagsimula ito nung nabalitaan ni Maria Clara na nalunod at namatay si Crisostomo Ibarra. Kaya siya ay labis na nalungkot at natulala sa kabila ng dami ng regalo na tanggap para sa kanyang kasal. Inyamin niya kay Padre Damaso na ayaw niyang magpakasal kay Linares at mas pipiliin pa niyang pumasok sa kumbento o mamatay kaysa magkaroon ng ibang lalaki. At anong ginawa ni Maria Clara Class ay ni Padre Damaso? Dahil dito, pumayag si Padre Damaso na maging madre si Maria Clara. Samantala, gumagaling si Basilio sa isang liblib na bahay sa bundok kung saan siya inaalagaan ng isang pamilya. Nang malaman niyang 2 buwan na siyang nawalay sa kanyang pamilya, nagpasya siyang umuwi at hanapin ang kanyang ina at kapatid.
Pagbalik sa San Diego class, makikita ang lungkot at katahimikan ng bayan tuwing Noche Buena. Nalaman na pinaalis si Sisa sa bahay ng doktor at namumuhay na lamang sa gubat habang naglalakbay ang isip. Marami na rin namatay, nagbago ang takbo ng buhay ng mga kilalang tao sa bayan. At class, to make the long story short, nakilala ni Sisa ang anak bago ito tuluyang bawian ng buhay. Sa gitna ng pagdadalamhati ni Basilio, lumitaw ang susugatang si Elias. Iniutos ni Elias kay Basilio na sunugin ang kanyang katawan kasama kay Sisa. At ibinilin ang nakatagong ginto para sa pag-aaral ng bata. Sa huli class, namatay si Padre Damaso. Nagtagulo sa kumbento ng Santa Clara kung saan naroon si Maria Clara at bigla na lamang itong nawala at hindi muling nakita o nabang. So yun lang ang katapusan ng Noli Me Tangere o huling kabanata ng Noli Me Tangere class. So napakalungkot kung isipin, di ba? Yung kabanata ito is napakalungkot talaga. Ngunit atin pa rin tatalakayin ang mga mahalagang pangyayari ito na kailangan ninyong tatandaan. Una, ang desisyon ni Maria Clara. Dahil sa akala niyang patay na si Ibarra, pinili niyang maging madre sa halip na magpakasal kay Linares. Ipinakita niya ang matinding pagmamahal at katapatan sa kanyang iniibig. Pangalawa, class, tandaan niyo ang paghahanap ni Basilio. Umalis si Basilio sa pinaglagaan niya upang hanapin ang kanyang ina at kapatid na si Crispin sa kabila na hindi pa tuluyang gumaling ang kanyang mga sugat. Pangatlo, ang kalagayan sa San Diego. Dahil na nung nalaman na nabaliw at nanggala lamang si Sisa, patay na si Piloso Tasio at sa Kristan Mayor at marami nang nagbago at namatay sa bayan. So yun ang ibig sabihin class kung bakit marami ang mga nagbago sa bayan. Pang-apat, ang muling pagkikita at pagkamatay ni Sisa. Nagkasama muli ang mag-ina sa gubat dahil ganito kasi yung class, habang naghahanap kasi si Basilio sa kanyang ina, nakita niya ito sa may gubat. Ngunit sa sobrang saya at gulat ay biglang namatay si Sisa sa yakap ng kanyang anak. Panglima, ang huling bilin. Lumapit si Elias kay Basilio class at inutusan itong sunugin ang kanilang mga katawan at kunin ang nakabaong ginto upang magamit niya sa pag-aral at sa kinabukasan. Pang-anim class, wakas ng mga tauhan. Namatay si Padre Damaso, nagkaroon ng kakaibang pangyayari sa kumbento at tuluyang naglaho si Maria Clara sa paningin ng lahat. So, yun ang mga mahalagang pangyayari na kinakailangan ninyong tatandaan. At isa pa, hindi lang mga pangyayari ang kinakailangan yung tandaan class, pati na rin ang mga aral o mensahe ng kabanatang ito. Una, ang tunay na pag-ibig ay wagas at marunong magsakripisyo. Bakit? Ipinakita ni Maria Clara na handa sa isakripisyo ang sariling kaligayahan at kalayaan upang para manatiling tapat sa kanyang minamahal. Pangalawa class, mahalaga ang edukasyon. Bakit? Kahit sa huling sandali, ipinaalala ni Elias kay Basilio na gamitin ang yaman para makapag-aral. Dahil ito ang susi sa pag-ahon sa hirap at pagbabago ng bayan. Pangatlo, ang pagmamahal ng anak sa magulang. Pakikita sa ginawa ni Basilio class ang taimtim na pagmamahal at pag-aalaga sa kanyang ina hanggang sa huling hininga nito. Di ba? Kung nakikita ninyo. Kung naririnig ninyo, kung naiintindihan niyo talaga ang kabanatang ito.
Pang-apat, walang permanente sa mundo. Ipinakita ng kwento na ang lahat ay nagbabago. Ang may kapangyarihan ay nawalan din ng pwesto at namatay, at ang mga masasaya ay nalulungkot din. So, ibig sabihin, meron talagang limitasyon ang mundo ito. Ano ba? Panglima, ang pag-asa para sa kinabukasan. Kahit madilim ang kasalukuyan, class, naniniwala ang mga tauhan na darating din ang liwayway o pagbabago para sa bayan at responsibilidad ng mga namumuhay na asahan ito. So, lumako naman tayo sa epilogue class. Lumipas ang mga taon, ngunit ang mga pader ng San Diego ay nanatiling saksi sa mga lihim na binaon sa limot. Si Padre Damaso na akalang ang kapangyarihan ay sapat na upang protektahan ang kanyang anak ay namatay sa sariling bangungot. Isang simbolo ng pagkabulok ng sistemang kanyang kinatawan. Si Kapitan Tiago na dating tinitingala ay naging anino na lamang ng kanyang sarili, lunod sa opyo at kawalan ng dangal. So, nais ko pang dagdagan ito, class. So, sa loob kasi ng madilim na pader sa Clara, may mga panaghoy. Unti-unting naging bulong ng hangin. Si Maria Clara ay nanatiling isang misteryo, isang buhay na patay na nilamon ng relihiyosong pananata o panata at karasan. Ngunit sa kabila ng sementeryo at madilim na gubat, isang binata ang naglalakad patungo sa Manila. Dala ang gintong hinukay sa paanan ng balite at ang mga aral ng isang taong namatay sa dilim. Si Basilio ay handang harapin ang bukang liwayway. Hindi man narinig ng mundo ang sigaw ng mga biktima, ang kanilang mga abo ay naging pataba sa lupang sisibulan ng bagong pag-asa o marahil ng isang matinding paghihiganti. Ang araw ay sumikat na, ngunit ang mga anino ng gabi ay nakatitig pa rin. Naghihintay ng tamang panahon upang muling magsaysay. So, dadagdagan ko pa, class, kung ano ba ang mga nangyari sa ibang mga tauhan. So, balikan natin si Padre Damaso. Inilipat si Padre Damaso sa napakalayong lalawigan. Natagpuan siyang patay sa kanyang pagtulog. Pero doon, usap-usapang biktima siya ng pagputok ng ugat o kaya bangungot. Nasa monasteryo na ng Santa Clara si Padre Salvi naman, class. Namuhay mag-isa si Kapitan Tiago at nalulung sa bisyo. Dinagdagan ni Doña Victorina ang mga kulot sa pilukan niya. Di na tinatawag para manggamot si Don Tiburcio. Namatay din sa Disenteria Linares. Nagbalik sa Espanya ang Alferez at iniwan ang asawang nalulong sa bisyo. Marami pang kilala sa San Diego, class, na buhay pa kung di sila nakasama sa pagsabog ng Bangkor Lipa na biyaheng probinsya. Isang prayle lang ay nakaligtas. So yun lang, class, ang uning kabalata at ang epilog nito. Naway kayo ay nakikinig at pinag-iisipan at iniintindihan ang kabanata ito. So maraming salamat, class. Hanggang dito lang. Maraming salamat. God bless all.